Magandang araw! It's me, Sir Dan. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang assessment tool na tatawagin nating quizzes na makatutulong sa ating mga guro at upang maengganyo ang ating mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Halina't ating tuklasin at aralin ang ating bagong assessment tool. Ayun na nga guys, ito na ang quizzes na makatutulong sa ating mga guro at maengganyo pa ang mga batang sumagot sa kanilang pagsusulit. Ano nga ba ang quizzes? Ang quizzes ay isang nakaengganyong online platform na nagbibigay daan sa mga guro at mag-aaral na lumikha, magbahagi at maglaro ng mga interactive na pagsusulit. Ito ay nag-aalok ng isang nakakatuwang at epektibong paraan upang suriin ang pag-aaral, magtaguyod ng kolaborasyon at gawing mas interactive at masaya ang edukasyon. So yan po ang ibig sabihin ng quizzes. O paano nga ba gamitin ang quizzes? Una, ang quizzes ay isang web-based platform na nagpapahintulot sa mga guro na lumikha ng mga interactive at game-like na pagsusulit para sa kanilang mga mag-aaral. Ikalawa, ang mga mag-aaral ay makagagamit ng pagsusulit sa pamamagitan ng isang natatanging code at maaaring lumahok gamit ang kanilang sariling mga aparato tulad ng smartphone, tablet o computer. At pangatlo, ang pagsusulit ay may mga kahulugan tulad ng puntos, leaderboard at power-ups upang gawing masaya at nakaaliw ang karanasan sa pag-aaral. So yan po, paano natin gamitin ang quizzes. Quizzes feature, meron po tayo dito interactive quizzes, gamification, live lesson, and detailed analytics. Ano nga ba itong mga to? Isa-isahin natin. Una, ang interactive quizzes. Ang quizzes ay nagbibigay daan sa iyo na lumikha ng nakaengganyong at interaktibong mga pagsusulit na may iba't ibang uri ng mga tanong tulad ng pambuong mga ang sagot, tama o mali, at open-ended. Ang gamification ay ang quizzes ay gumagamit ng mga mekanikang laro tulad ng puntos, leaderboard, at power-ups na makikita mamaya ninyo habang kayo ay nag-aaral o ang mga bata habang naglalaro. Makikita po nila yan na para ba silang natututo at the same time naglalaro upang gawing masaya at nakaaakit sa mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral. Live lessons. Ang mga guro naman ay maaaring mag-facilitate ng mga quizzes sa real time na nagbibigay daan sa interactive discussion at agad na feedback. So, kayo po, tayong mga guro, pwede po tayong suriin natin sila, makikita po natin, mamomonitor po natin sila in real time. I-send po natin sa kanila at pwede din tayong magbigay ng feedback sa kanilang naging sagot o sa kanilang pagsusulit. And detailed analytics, ang quizzes ay nagbibigay sa mga guro ng komprehensibong mga ulat at analytics upang subaybayan ang pagganap at proseso ng mga mag-aaral. So yan po ang quizzes features. Paano nga ba gumawa, mag-create ng quizzes? Una po, choose template. Pumili mula sa quizzes library ng pre-designed quiz templates ng quizzes upang makakuha ng simula sa iyong pagbuo ng pagsusulit. Add questions. Pumili ng iyong uri ng type ng tanong tulad ng multiple choice, tama o mali, or short answer questions.
na mai-customize ang disenyo at anyo nito. Pangatlo, enhance with media. Ilagay ang mga larawan, GIF, video at audio upang lumikha ng isang mas engaging at interactive na karanasan sa pagsusulit. Assigning quizzes. Pagkatapos lumikha ng isang quiz sa isang quizzes, madali para sa mga guro na i-assign ito sa kanilang mga mag-aaral. Maaari nilang ibahagi ang link ng quiz o game code. So ang teacher po ang pwedeng magbahagi ng link or code para makapasok later on ng ating mga mag-aaral sa ating pagsusulit, na magbibigay ng pahintulot sa mga mag-aaral na ma-access ang quiz ng direkta mula sa kanilang mga aparato. Ang mga guro ay maaari ring mag-schedule ng quiz. Take note of that. Pwede po natin mag-set tayo ng schedule kung kailan sila maaaring sumagot at kung kailan lang nila, hanggang saan lang nila o hanggang ilang minuto or oras nila masasagot ang pagsusulit ng maaga at magtakda ng mga due date upang tiyakin na ang mga mag-aaral ay makumpleto ang mga takdang aralin sa tamang oras. Pinapadali ng mga quizzes ang pagsubaybay sa progreso at partisipasyon ng mga mag-aaral. Quizzes student experience. Ang mga mag-aaral ay masigla at masigla kapag gumagamit ng quizzes app. Maaari nilang ma-access ang quizzes sa kanilang mga tablet o cellphone. Lumikha ng masaya at interaktibong kapaligiran sa pag-aaral. Ang mga makulay na visual at real-time feedback ay nagpapanatili sa mga mag-aaral na motivated at aliw sa buong pagninilay-nilay. Ang quizzes ay nagbibigay ng karanasan na immersive at kompetitibo na nagbibigay pahintulot sa mga mag-aaral na kumita ng puntos o makagain ng puntos, makipagtagisan sa kanilang mga kasamahan at ipakita ang kanilang kaalaman. Ang format ng laro at nagtataguyod ng aktibong pakikilahok at nagpapalakas ng isang pakiramdam ng kaibiganing sisihan sa pagitan ng mga kaklase. Sa quizzes din, makikita natin itong quizzes teacher dashboard mamaya. So, ano ba ang mga mayroon dito? Manage classes. Ang manage classes ay nagbibigay daan sa iyo ng madali ang lumikha, pamahalaan at tingnan ang iyong mga klase. Maaari mong magdagdag ng mga mag-aaral, subaybayan ang kanilang progreso at suriin ang mga resulta ng mga quiz. Create quizzes. Lumikha ng pasadyang mga quiz mula sa simula o mag-browse sa quizzes library ng isang pre-made standard align na mga tanong. Madaling magdagdag ng multimedia at i-customize ang mga quiz ayon sa iyong pangangailangan. And assign quizzes, mag-atas ng mga quiz sa iyong mga klase, magtakda ng mga deadline at batayan ang partisipasyon ng mga mag-aaral. Maaari mo rin i-schedule ang mga quiz, gaya na nasabi ko kanina, ng maaga upang makatipid ng oras. At review analytics. Makakuha ng kaalaman sa pagganap ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng detalyadong mga ulat at analytics. Tukuyin ang mga area para sa pagpapabuti at baguhin ang iyong paraan ng pagtuturo ng naaayon. Kung makikita nyo sa mga larawan, nakikita ninyo na ang mga bata ay tila
naglalaro at the same time natututo sa kanilang pagsusulit. No? Nakikita nila na parang merong ranking kung sino ang nangunguna, sino ang nahuhuli, sino ang nakasasagot ng marami at sino naman ay mga may mali sa mga espesipikong mga tanong. So ganyan po natin ilarawan ang mga bata kapag ginagamit itong quizzes. At ngayon, dumako na tayo sa paano natin gagawin itong quizzes. Kailangan muna nating pindutin ang Google. At ngayon, i-search natin ang quizzes. Kapag na-search na po natin, piliin po natin itong nasa baba. At mapupunta na tayo dito. Ngayon, kung bago ka pa lang dito sa website na to, ay kinakailangan mong mag-sign up. So, bago yan, para siyang laro. Ayan. Click muna natin ito, dashboard, and try nating mag-log out. Ayan. Ngayon naka-log out na tayo, no? Ganyan po ang kalalabasan ng ating quizzes. So dito po ay pindutin natin ulit ang My Dashboard. So makikita nyo merong home, may activity. So ang kinakailangan lang natin ay mag-log in. So ako, dati po ako may account, no? So i-click lang po natin continue with Google. At yung dating ginagamit kong Gmail ay pwede po. So i-click nyo lang yan kung meron na po kayong dating Gmail. At yan na po, lalabas na po ang ating parang ng quizzes. So ang gagawin naman po natin ngayon, paano po ba mag-create ng quiz sa quizzes? So dito po, makikita may activity, may classes, and nakikita nyo po dito sa dulong ito ay create a quiz. Ayan po. This, what would you like to create? Quiz or lesson? So ang pinili po natin ay quiz. So dito po ay makikita natin ang iba't ibang type ng quiz na pwede nating gamitin. Halimbawa, multiple choice, comprehension, fill in the blanks. Ayan po. At marami pa po tayong pwedeng gamiting type of quiz. So balikan po natin, dito po tayo sa create a quiz. Meron po tayo pagpipili na type of quiz, multiple choice, comprehension, fill in the blanks, at marami pang iba. So kung gusto po naman natin na meron na pong dating nagawa, so i-click po natin dito, search lang po natin, halimbawa, tula. No? Tula. Tapos ano pong grade ang gusto ninyo? Halimbawa sa akin ay 10. Then subject, of course, hanapin po natin dito pwedeng education. And then ano ang number of question na gusto ninyo? Halimbawa 1 to 10, 11 to 20, okay, hanggang 100. So pipili natin siguro kahit short quiz lang, 1 to 10. And then pwede din tayo mamili ng mga language. So ayan po ay, so pipiliin po natin ay Tagalog. Ayan, hanap na po natin Tagalog. So lalabas po dito sa side na to, sa ito po, meron pong may mga nakahanda ng mga tanong o nagawa ng quiz. So tingnan po natin yung isa. So ayan po, pwede po natin itong gamitin kung gusto po natin. Ayan. Pero para sa akin, kung gusto ko man gumawa ng panibagong quiz na ako ang nakaalam, so pipili muna tayo dito. So pinili ko po ay multiple choice.
Ayan po. So, yan po yung multiple choice natin. Okay, natapos na po natin ang ating tanong. Ilagay na po natin ang mga ating pagpipilian o choices. So, halimbawa, indayog. Meron din po, sige. Ayan, kapag natapos na po tayo sa ating mga pagpipilian, ilalagay po natin yung correct answer dito sa nakikita nating mga naka-check dito sa taas ng box. So, ang sagot po dito ay sukat, of course. Ayan. Pero kung gusto po pa nating magdagdag, pwede po tayong magdagdag ng another choices. So, dito po, ilalagay natin dito kung ilang puntos, no? Pwede tayong pagpiliin natin. So, para sa akin, gawin ko isang puntos lang yan, 1 point. Ilang segundo o minuto nila dapat sagutan ay nandito. So, para sa akin, sa bawat tanong, 30 seconds. And then, pag natapos na po natin, pwede na tayong mag-save question. Ayan po. So, ayan na po ang ating nagawang tanong. So, ganito po. Kung gusto pa po nating magdagdag, subukan po natin naman ang iba. Open-ended, draw, fill in the blanks. So, fill in the blanks na lang po. Ayan. So, ito yung fill in the blanks. So, ganun pa rin po. Makikita natin dito, ito yung nagawa nating tanong. At dito po natin nalagay yung sagot. Halimbawa, ulitin natin, tula. So, makikita nila dito sa bawat box, i-fill nila ito ng bawat titik. So, ganun pa rin, lalagyan natin ng puntos at ilang minuto o segundo kanilang sasagutan. So, akin po ay 1 minute. Then, save question pa rin po. Ayan. So, ayan po yung nagawa na nating tanong. So, dito po tayo sa untitled quiz. No, lagyan po natin dito. Halimbawa, Filipino 10. Tula. Lagay natin dito, education 10. Ang language sa pipili natin ay Tagalog. Ayan po. And visible dapat ito. And pwede po tayong maglagay ng cover or image para madali nating ma-identify. So, pwede nating upload from device or drag o yung image na gusto natin dito. Halimbawa, pwede naman tayong mag-search. So, ito po ang napili ko. Ito na lang po, Filipino. Ayan. Save lang po natin siya para sa ating cover page. Ayan. So, ayan, makikita mo na Filipino 10 tula. So, i-publish po natin. Kung gusto nating i-review ang quiz natin, so tingnan natin. So, ganyan po. Actually, ganito makikita ng mga bata kapag sila ay sumasagot sa quizzes later on. Ayan po. Ikaw na teacher, of course, makikita mo ang sagot. Ayan po. Sa pangalawa, okay. So, ganyan. Kung gusto mo i-publish. So, pwede rin po dito may Google Forms. Meron spreadsheet. So, pwede mo import dyan. And, i-publish lang po na natin later on. So, ayan na po ang ating quizzes na nagawa. So, ito po yung mga halimbawa ko din ng mga nagawa ko na. Ayan, may Talambuhay ni Rizal, Filipino 10. So, yan po yung mga nagawa ko na. So, that's it, guys. So, ngayon nga po ay susubukan naman po natin
gamitin ngayon ang quizzes. Ayan po. Yung nagawa po nating quiz kanina, ngayon susubukan naman na po natin. So yan po ang gagawin natin, lalabas na po ito. Kung makita to yung join my quiz, kakopy natin mamaya. At dito rin po ay makikita natin yung code, ganun din yung start, and ito po yung QR code kung gusto po nila, i-scan nila yan. At paano natin i-end mamaya ang kanilang magiging quiz. So ito po yung join my quiz. Copy po natin yan. Isesend po natin ngayon sa GC. Halimbawa sa akin, no? Isesend ko po sa ating mga estudyante. Pwede po itong maging formative assessment before, during, and after ng inyong lesson. So, nasend po natin ang ating link sa ating group chat. So, balik na po tayo dito ngayon. Makikita po nila yan. I-click lang po nila yan. At pwede nilang ilagay ang code. Ayan, nakikita natin 586699. So, ayan na po, meron tayong 5 participants. So, pwede na natin i-start. So, ayan po, makikita nyo, nag-start na po ang ating quiz. Habang nag-start ang ating quiz, namo-monitor po natin sila kung ilan po ang mga nakapasok. Gayon din po kung sino yung mga sumasagot. Kung may makikita man kayo dyan, o ayan po, pwede na natin later on i-end yung laro. So makikita natin mamaya kung sino yung mga nanguna hanggang top 3 natin. Ayan. So magbabahala dahil lahat sila makikita natin kung ano ang mga sinagutan nila at mga tama ba sila o marami din silang mali. Tingnan po natin. So, dito po, makikita po natin yung mga question number 1 hanggang 10. So, makikita mo yung red and green. Check kung tama yung sagot. Mali naman. Red naman kung hindi niya nasagutan o mali ang nakuha niya. So, yan po yung parang makikita natin yung mga nasagutan nila. Andito po yung accuracy. Andito po 6/10. Makikita natin yung mga puntos nila, score. So, ayan po. Andito rin yung mga question. Ano ba yung question na madali? Ano din yung question na mahirap? So, 5 ang nakakuha ng tama, 2 ang mali. So, yan po yung pakikita natin later on. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tawa ay naintindihan po natin ang ating bagong kaalaman patungo sa ating bagong assessment tool sa pagtuturo. Muli, ako po si Sir Dan. At maraming salamat po. Goodbye!